Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by JMA News Online. Sa wakas, first time kong narinig si Senator Lapid nagsalita sa plenary debate sa Senado. As in, ngayon ko lang narinig. Bakit siya napilitang magsalita? Para klaruhin yung ugong-ugong balita na umalis na siya sa minority block o SB 11 at lumipat na sa Brave 13. Totoo ba? Ito na. Nagsalita na siya. Sa wakas, nagkaroon ng tapang lakas ng loob na magsalita. Pakinggan natin siya. Mr. President, paliwanag lang na po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami po kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority, hindi po totoo yan. Nanatili po ako sa minority group at hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Subiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon, kala ko may botohan. Ngayon pala ay wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado, sana magkaisa tayo. Iwasan lang pa kaya, ang dami-dami natin bisita pari dito. Palakpakan po natin sila. Para maipagdasal po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po. Your manifestation is noted and wala ka man sa majority, Senator Lito Lapid, nandiyan ka parati sa puso namin. Oto, Mr. President. Paliwanag lang po, manifestation lang. Sa mga nagsasabi dyan na lumipat na siya, pasensya na lang, hindi pa rin. Doon pa rin siya sa minority block. Marami kasing nagsasabi, nagko-comment. Hindi, yung ano lang, hindi niya naintindihan yung pangyayari kahapon doon sa motion na i-strike, tanggalin sa records ng Senado yung video ni Senator Amy. Hindi niya naintindihan, kaya hindi siya nagsasalita. Hanggang linapitan siya ni Senator Marcoleta, dahil parehas silang kabalen, tama ba yun? Kabalen, taga Pampanga. Tapos nagkamayan sila. Tapos sinabi ni Senator Marcoleta na nagkausap kami ni Senator Lapid at ito na, paano lumabas yung haka-haka na lumipat na siya sa Brave 13. But at least, nagsalita na siya. Yan na yung the most important topic sa kanyang career, ang paglipat from SB 11 to Brave 13. So, hindi man naman kailangan ng basta importante, may 13. It does not matter, madagdagan ng isa o 10. Importante, ang majority nasa Brave 13. Dahil yung sinasabi nila na nang dahil sa Brave 13 na nasira na ang imahe ng Senado, ay beg to disagree. Dati na, panahon pa ni Lacson at Soto na leadership, sirang-sira na sa akin lang I don't know sa inyo. Excuse me. Sirang-sira na ang imahe ng Senado dahil nga sa ayaw nilang imbestigahan ng totoo ang flood control. So ngayon, nabawi ang leadership. Brave 13, nandyan na. Uurong o gugulong na ulit ang investigasyon. So kailan? I don't know. Nanawagan na nga si Senator Amy. And I believe on the go na yan. Isisingit-singit lang nila dahil merong impeachment trial na baka nga bago magsimula. Kailan ba magsimula ang impeachment trial? June or July? So, Mayo pa naman lang ngayon. I hope na itong buwan ng June may hearing isa o dalawa. Lalong-lalo na, ang inabangan ko dyan yung Brave 18 Marines, yung maglolong bersamin, si dating Secretary Amin ng Pangandaman at iba pa. So, salamat sa Brave 13 Marines, salamat Marines, Brave 13 Senators na restore ang tiwala ko. I don't know sa inyo. Na-restore ang tiwala ko sa Senado dahil sa liderato ngayon ng Brave 13 Senators. So, ang abangan natin ngayon yung impeachment trial na talagang magsisimula na, wala nang makakapigil. Ang isang paninira nila sa Brave 13, kaya daw sila nagkudita para pigilan ang impeachment trial ni BP Sara. Kasi pwede daw, sino bang nagsabi no? Pwede daw, I think si Senator Lacson, na kung may majority, 13 senators na magbotohan sila, at sasabihin, huwag ituloy ang impeachment trial, pwede. Sabi ni Lacson.
na bagay na pinabulaanan, pinasinungalingan ni SP Cayetano. No way. Pinapapura namin. Kaya nga, nag-convene na kagad ang impeachment court. Ito naman si soon to be, upcoming candidate, SP Gatchalian, very confident na kalooban ng Diyos, ibibigay ng Diyos, makukuha niya ang Senate President. At nakahanda siyang uupo o mag-preside as presiding officer. But I don't think so. Pagdating sa mga trial na ganito, ang kailangan mo dyan ay isang abogado na nakakaalam sa rules of court. Eh anong alam ni Gatchalian? Anong alam ni Soto? Wala. Kaya nahirapan sila. Kaya nung dating leadership pa, may plano sila na magtalaga ng impeachment manager. Isang abogado, si Senator Pangilinan. O ngayon, dahil abogado si Senator Alan Peter Cayetano, there's no need for an impeachment manager dahil alam na alam ni Senator Cayetano ang rules of court. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.